Tuloy tayong magbasa sa Bible, guys. Dito na tayo sa sa Genesis chapter 11 verse 10. So, dito tayo sa lahi ni Shem. Si Shem ay isang anak ni Shem, si Japhet at saka si Ham. So, dito tayo sa lahi ni Shem. So, ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon nakalipas ang baha. Si Shem ay nagkaanak sa isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki na si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang ng 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Ang daming pangalan dito na binanggit sa lahi kasi ito ni Shem. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang ng 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon na naging anak niya si Serug. Ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon na nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Terah. Nang siya ay 29 na taon, nabuhay pa siya ng 109 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. So, yun ang lahi ni Shem. So, yun, nagkaanak siya at ito naman ang lahi ni Terah. So, di ba doon si Terah ay naging anak naman ni Nahor si Terah. Doon sa mga apo-apo ng mga apo. So, dito naman tayo sa lahi ni Terah. 30 taon na si Terah nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abraham, Nakor at Haram. So, ito si Terah, yun ang papa ni Abraham. So, itong Abraham kilala natin kasi nasa sa Bito. Na na to siya sa natin sa mga sa leksyon nasali na to sa sa school, sa mga kanang catechesis o pa mga religious group na doon tuturo sa school. O ito na yun, si Abraham. O yun ang papa niya, si Terah. So si Abraham ay sa yun, 3 ang anak ni Terah, si Abraham, si Nahor at si Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Terah na sina Abraham, Nahor at si Haran, na ama ni Lot. Si Haran pala ay ama ni Lot. So buhay pa si Terah nang namatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Chaldean, na pangasawa ni Abraham si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milcah na anak ni Haran, na ama rin ni Isca. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. So si Sarai ang asawa to ni Abraham. So hindi siya magkaanak kasi baog siya. Umalis si Terah sa bayan ng Ur, Chaldean, kasama ang kanyang anak na si Abram. Ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran, papunta sila sa Kanaan. Ngunit nang dumating si Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Terah sa gulang na 205 taon. So tinawag ng Diyos si Abraham. So dito na naman, nakita ng Diyos na si Abraham ay mabuting tao. So mula doon sa lahi nila ni Terah, doon sa kay Noe, si Noe ay siya ang nakita ng Diyos. At ngayon na naman, ang nakita naman ng Diyos na mabuti ay si Abraham. So tinawag ng Diyos si Abraham. Doon si Noe ang tinawag ng Diyos na magpagawa siya ng malaking barko, kasi siya ang nakita ng Diyos na kanang mabait, mabuti at masunurin sa Panginoon.
meron siyang kanang totoong puso. So dito naman si Abraham na naman ang nakita ng Panginoon. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. Sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun ang inutos ng Panginoon sa kay Abraham. Napapuntahin siya doon sa bayang yun at paparamihin ang kanyang lahi at ang kanyang anak. Paparamihin ko din ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. So pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So, swerte kaayo sila, no? Swerte kaayo ang tao pala na may totoong puso, may totoong kanang kabutihan, totoong puso. So may mabuti ka na, mabuti kang tao, mabait at masunurin. Then nakita yan ng Panginoon na may mabuti kang puso. So si Abraham ang nakita na naman ng Panginoon. So gideclare sa kanya na punta siya doon sa bayan na yun at magparami kayo doon, pati yung mga anak mo at ang iyong mga apo. Ang sayo'y mapapala ay aking pagpalain. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. So grabe, no? So pagpunta niya doon, sinabi ng Lord, kung ang mga tao na may magandang pag-entertain sa inyo, may magandang sa inyo, pagpapala, ay pagpalain din niya. So makita yan ng Panginoon na, halimbawa, punta ka doon sa isang lugar, tapos ganing merong mga mabuting tao na sa iyo, makipaghalubilo, makipagtutulong. Hindi lang si Abraham ang pagpalain, kundi yung tao din na yun na tumulong sa kanila na mga magagandang loob sa kanila, pagpalain din ng Panginoon. So hindi natin yan maloko ang Panginoon, kasi nakikita niya yan ang lahat. So tapos yung mga tao daw na ang sayo sumumpa ay aking susumpain. So grabe, no? Hindi lang yung mga tao na magbigay sa kanya ng kabutihan ay pagpalain din. Yung tao din na mangaway sa kanila, musumpa sa kanila, hindi magbigay ng magandang pag-uugali, yung inaaway sila, yung inaapi sila, yung hindi maganda ang pag-entertain sa kanila, isumpa ng Panginoon. So, yung tao na yun, hindi niya alam ang dala ni Abraham na dineclare ng Panginoon sa kay Abraham. So, ang tao na mga maayo ang pagkuan kay Abraham, mabulahan. Pero ang tao na mangaway or kanang bugal-bugal o sa paman ng mga dautan nato kay Abraham, isumpa sa Panginoon. Grabe ang deklarasyon ng Panginoon doon sa buhay ni Abraham. So hindi lang kay Abraham ang mga salita na yun, pati na tayong lahat, kung meron tayong totoong puso doon sa Panginoon, totoong kabutihan doon sa Panginoon. Hindi lang si Abraham ang pagpalain, at hindi lang si Abraham ang mga way sa iya na isumpa sa Ginoo, kundi kitang tanan kung naatay pure na pagtuo dito sa Ginoo, pure na pagsalig sa Ginoo, pure na pagsunod sa Ginoo. Kay kanang iyang gitanaw ang ato ang puso, dili ang panlapas kundi ang panloob natin na ganing kabutihan, pag-uugali or kanang pagtitiwala sa puso niya natanaw dili sa labas. Hindi lang si Abraham ang itagaan na itong deklarasyon. Kung kinsa man ang tao na parehas kay Abraham na nakita sa Panginoon, ganun din ang deklarasyon ng Panginoon sa atin. Kasi nakuan mo guys na experience ninyo na kanang mag-ampo mo, kanang tinud-anay yung sa pagduol. Kanya bigla na lang na maabot, halimbawa na kay pangayoon, bigla na lang na maabot na mga pagpapala, may tao siya na gamiton, tapos kung
mag-apo sa kaon niya na mga way sa imo niya imo lang iba sa Ginoo kana ganing salig lang mo sa Ginoo kana ganing imo sa mo feel na kana bang makaingon ka pero dili pwede gud nga maingon ka na merisi kana ganing nagabaan sila eto ingon man ang Ginoo na siya ang bahala manimahos sa iya ang pagpaghihiganti dili sa ato kana ganing makaingon na lang kanahalan mo kana ganing tinuod gid ang giingon sa Ginoo na siya ang bahala siya ang isumpa niya ang tao ako naka-experience na ko anak guys pero kamo siguro kung naka-experiencean mo mao na nga dili lang si Abraham ang giingnan sa Ginoo ni anak kundi katong mga tao nga naay tinud-anay na kabutihan sa Ginoo tinud-anay na pagsalig kadto sa Ginoo o padayon ta diin sa tinawag ng Diyos sa pamamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar. Sa isang banal na lugar sa Shechem. Sa malaking puno ng More, nooy naroon pa ang mga Kananiyo. Nooy naroon pa ang mga Kananiyo nagpakita kay Abraham sa Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula noon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Pumunta si Abraham sa Ehipto. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napunta nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Napuna nga ng mga Ehipsyo. Si Sarai, nang nakita siya ng mga pinuno noon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. So, nagsabot sila kay ungan sila sa Ehipto niya. Kana gani makita si Sarai na kuan ka na mailan sila na mag-asawa sila. So, patyon si Abraham kay ilang ilongkon si Sarai. Kaya nagkunwari sila na nagsabot sila na magkapatid lang sila kay para dili patyon si Abraham kasi kanang kuan na lang ba na considered na lang kay kanang kapatid siya ni Sarai. Kaya nakita siya na punga nang gidahig din siya na gwapa kuno anong bayana. So ito na puna nga ng mga episyo. Puna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ni Faraon kay Abraham at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. Dahil dito pinahirapan ni Yahweh ang Faraon, siya at ang buong palasyo at nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abraham ay pinatawag ni Faraon at tinanong. So diba, sa paglakaw pa lang ni Abraham,
giano na to, gideklara na ng Panginoon na kung sino ang tumanggap sa inyo na kung sa inyo nga tuan na lugar ko, abi-abihon mo dito maayo kanang maayo ang pag ano sa inyo ha kanang iyahang pagpalain po. Pero kung mga tumatong lugar niya abi-abihon mo niya kanang Pinoong buangan mo, ako siyang isumpa. So kay ilahaman ang gikuan, ilahaman gikuha ang asawa ni Abraham. So nakita yan ng Panginoon na kana ganing giano sila, api-api sila, binuang buangan sila, kaya gisumpa, di ba? Pag sabi niya, kung naay mong binubuang sa inyo, isumpa ko sila. So nakita ng Panginoon ang ginawa nila kay Abraham, na kinuha nila ang asawa ni Abraham, kaya si Abraham ay pinatawag ng Faraon. Kaya ito, dahil dito pinahirapan ni Yahweh si Faraon. So di ba nag-umpisa na ang sumpa, pero hindi yan alam ni Ate. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot na karamdaman, silang tanan, buong palasyo. Kaya't si Abraham ay pinatawag ni Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? So nalaman ni Haring Faraon na may nagawa silang kasalanan. Sabi ni, pinatawag si Abraham ni Faraon. Sabi niya, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo, kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Ito na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Inuutos ng Faraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. So, doon sa bandang huli na ano sila, nalaman ang pagkunwari na magkapatid. Kaya sabi ni Faraon, bakit hindi mo siya sinabi? Bakit hindi mo sinabi na mag-asawa pala kayo? Tingnan mo ang nangyari tuloy sa amin. Kaya ngayon, umalis kayo. Sa uli ko na itong asawa mo. At umalis kayo dito at dalhin mo yung lahat ng mga ari-arian na binigay ko sa inyo. So kaya, nagkahiwalay sina Abraham at Lot. Mula sa Ehipto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong Nihib, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang taipong ginto at pilak. Mula sa Nihib, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, nakasakasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. So mayaman na rin siyang sariling pamilya at marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ang kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan nina Abraham at Lot, kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga Kananiyo at Peresiyo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi na tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan. Ako kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ko. So na tinuod God ang gideklara ng Panginoon sa kanila na kay Abraham, na kung saan ka punta, pagpalain kita, pagpayamanin kita. O diba? So bang dami na ng mga nila, mga hayop, mga ginto, pati na yung si pamangkin niyang si Lot. Mayaman na din. At nag-away-away na nga yung mga tauhan nila nag-ilog sila sa space ba, sa lugar na kanang, kasi di nakaigo ang ilang di na magkasya doon ang mga hayop nila sa lugar na kanang pinag-anuhan nila pinagpastulan nila sa mga hayop nila. Saka sobrang dami na ng mga hayop nila. So grabe, pag ang Diyos na ang magdeklara sa atin na kanang, bakit diniklara siya to? Tungod kay na siya pure na heart. Yun talaga ang kanang gi-focusan sa Ginoo ang ato ang mga kasing-kasing.
kung tinud-anay bata na nag-ano sa iya, nagtiwala, kung tinud-anay bata na kanang nanampalataya sa kanya. Mauna ang iyang kitanaw. Ug dili lang si Abraham ang ideklara niya na iyang pakuanon pa yama padatuon pa kada bang maharuhay ang pagkabutang kung totoo di ay ang ato ang kanang pananampalataya sa Ginoo. Naman napuno na ang kulang na ang space sa ilang mga hayop tungod sa kadamo. Kaya nagsabot sila nga magbuwag-buwag na sila, dili na sila dili na sa kaigo ang ilang mga hayop dito nga lugar. So ingon si Abraham, kung ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Kung ikaw magpakanan, ako sa kaliwa. Ay para maghiwalay sila, dili mag-away ang ilahang mga tauhan dito na mag-inilugay kung dito mapakaon. Grabe, daghanan na sa ilang mga hayop. So hanggang sa susunod guys, kasi mahaba-haba na yung natin. So sa sunod, titingnan natin kung ano ang buhay ni Abraham doon kung napunta siya sa kaliwa or si Lot doon sa kanan. So thank you for watching guys.